Umayaw ang mag-asawa sa video nung nadiskubre nila na ang mga binti ng 3 taong gulang nilang anak halos mangitim na. At ang lolo ng bata nakita raw ang may gawa nito sa kanyang apo. Natuloy matama na kukunaan ko sa mangita mo ba na? Hindi raw tao, hindi rin hayop, kundi aswang na kung tawagin sa kanilang lugar, maning. Ang pamilya nakatira sa isang liblib na sitio sa Kabuntalan, Maguindanao del Norte sa Mindanao. Para lang marating ito, kinakailangan pang sumakay ng bangka sa loob ng halos 1 oras. Balot ng takot ngayon ang lugar sa balitang maning o aswang daw na pumatay sa bata. Naniniwala po kami dito, kaya natatakot yung mga tao. Totoo yung sinasabi namin. Sa bahay na ito sa Sitio Kalilangan nakatira sina Sandy at Norhaina. Nagising daw sila sa iyak ng kanilang anak na si Nas. Ano bang nangyari? Sabi niya sa akin, mag-iyak ko. Tapos pinaihi ko siya. Hating gabi nitong February 27, si Norhaina sinubukang bumalik sa kanyang pagtulog. Pero Nay, sakit ng binti ko. Nagaiyak din siya. Sabi niya, ang sakit ng kanyang binti. dahil madilim sapagkat wala raw silang kuryente, humingi na ng tulong si Norhaina sa kanyang hipag. Ang sabi ko, pagkikuha daw yung light kay tingnan yung nangyari sa anak ko. At nung inilawan daw nila si Nas, nagulat sila sa nakita. Namaga yung binti niya. Ang mga binti at hita kasi ng paslit halos mangitim na sa pasa. Jodomba na mga ganda. Nabagulyang buniwatan. Nabali, luso pujisima-sima ko. Nasa buin to yung kargamin. Masog sa kaan ako, natiguro ka nung ikati ko sa bayka namin. Nanlaking araw ang mga mata ni Jerry sa kanyang nakita. Ako nila, mga bagalong-along ganito. 3 anino raw ang nakita ni Jerry na umaali-aligid sa kanyang apo. Ang isa nakatayo sa ulunan nito habang ang 2 pang anino nakatayo malapit sa pinto. Ito ba matama na kukunaan ko sa mangita mo ba? Sinundan daw ito ni Jerry pero lumusot daw ang mga ito sa pader. Nababara na mayabong dahil pinto na dako kay. Daan yung mukha mo nun sa pinto. Ano sa akin, minuka ko pa sa pinto may. Sigurado raw si Jerry na ito ang kinatatakutan sa kanilang lugar. Mga nilalang na kung tawagin, maning, na hindi katulad ng di umano ibang mga aswang na lumilipad, ang mga maning sa lupa lang daw nagpapakita at umaatake. At lumalabas lang daw ang mga ito tuwing umiinit na ang panahon. Daan tapang ka, umingka laki, na arang kapaliti ako na kayo na umanan niya ko na manang begang ko. Umantimpo na pangilat pananang. Kutob niya, kaya raw nangitim ang mga binti ng kanyang apo dahil kinagat ito ng maning. Kita daw sa kanya, meron daw nagkagat dito. Medyo maliliit. Gusto namin dalhin sa doktor. Na pinakapitan na pansir. Kapang kinita amin. At sa albularyo nila dinala ang bata. Umba ko may sa may libur. Umba ko sa balaan na kuha na bagumba na nipe kapanikanaan sa pag-asa. Pero ang pamilya hindi kumbinsido sa sinabi ng albularyo. Ano ba ang sinabi ng manggagamot? Ngunit dahil hindi pa raw humuhupa ang pangingitim ng binti ng bata, Gusto namin dalhin sa doktor. pero bago pa man daw sila makaalis, Agad na siya namatay. Hindi na siya nakaabot. Masakit din sa amin na Masakit pagkawala na. ng anak namin. Tuwing naaalala namin, para kami hindi pa nagka-recover na
Maalaala pa, lalo pa nang marinig ko yung pangalan niya. Pero may ilan duda na maning ang may gawa nito sa bata. Saki sara dama panuduk kami to kagina sakyan tumbe kwinta no manggulia sa kanina beduga ko. Alinsunod sa kanilang relihiyong Islam, si Nas inilibing agad. Pero habang inihahanda raw ang mga labi nito, Kita daw sa kanya, meron daw nagkagat dito. May nagkagat din daw sa kanya. Hindi na namin masyadong makita, hindi namin kayang tignan yung bata. pero kagat nga ba ito ng maning? Takot na takot pa rin ang pamilya ng bata. Nung nangyari, dito kami natutulog, naglipat kami. Samantala, sa pahintulot ng pamilya, ikinonsulta ng aming team sa isang doktor ang sinapit ni Nas. At ayon dito, posible raw na kaya namaga ang mga binti ng bata ay dahil kinagat ito hindi ng maning, kundi ng makamandag na ahas na siya rin palang kutob ng albularyo na nauna nang tumingin sa bata. Bagay na posible raw dahil masukal ang kanilang lugar. Wala bang nakakakyat dito na ahas or ibang hayop? Dito Wala sa po, higaan? ma'am. Wala mo. So, imposible na ganun yung nangyari? Oo. Lalagnat siya, pero yung tinignan namin yung binti niya, hindi pa yung nakunba. Pero yung bata may sakit na. So kung makikita ko lang po ang isang bata may lagnat, hirap huminga at may pasapasa, marami pong possible causes. Pwede pong nagkaroon ng infection yung bata, nagkaroon ng sepsis. Pwede din po yung tinatawag na allergy natin or anaphylactic shock. Nagka-allergy siya sa isang bagay, nahirapang huminga. Sometimes yung mga allergy, namamaga, pwede rin nagkakaroon ng fever. Yung isa pa po is yung trauma na nag-cause ng pasapasa po sa bata. Parang binugbog po. Dapat imbestigahan ng mga kaanak niyan. Ipa-autopsy sana para malaman ang dahilan ng pagkamatay ng bata. Tata, upama ka pinamatay, na naluso da sityo namin, na itani tawanan nito. Nanggaba kami nun kinabutay sa wat. Nana may ama rin sara, niya rin itana. Nagalit din kami kay parang sinisisi kami na pinapalo namin yung anak namin. Hindi ko yung magagawa sa anak ko. Wala namang daw po foul play na nangyari doon sa pagkamatay ng bata. Ang pamilya naninindigan na maning o aswang pa rin ang pumatay sa kanilang anak. Kaya yung tatay ko, hindi man yung magsinungaling sa nakita niya. Lalo na kung apo pa niya yung namatayan. Ngunit ang higit na nakakatakot kung paanong sa ganitong mga paniniwala, nalilihis ang mas importanteng issue na kung kagat o kamandag ng ahas nga ang may gawa ng mga pasang ito, paano sila makakaligtas kung nasa liblib silang puok kung saan oras ang kalaban at hindi aswang para mabuhay?